Jacked in a Locked Room, written by Evelyn Marquez. Part 3, Palpitate. Akmang bubuksan ko pa lang ang pinto ng aking agency nang mauna itong bumukas at nilawan nito ang isang babae. Mahaba ang buhok, maamo ang muka at may hawak na bungkos ng santan. Agad na wala ang ngiti sa aking labi at panay ang buga ng carbon dioxide sa aking polluted na opisina. Napahima sa batok at sobrang labag sa kaloobang ngumiti. "Good morning, detective," magiliw nabati niya at inabot sa akin ang bulaklak. "I prepared your breakfast. Have a bite." "Tinanggal na kita, hindi ba?" Inis na tanong ko rito. Tumango siya at pinaghila pa ako ng upuan. "Pero hindi ko naman sinabing titigilan na kita, right?" Napasa po ako sa noo at huminga ng malalim. "Jack, alin ang hindi mo maintindihan? I am not interested in you at kahit ano pang gawin mo, hindi mababago ang isip ko." Wika ko dito. "Umalis ka na, Oh, I forgot. Tumawag nga pala si Inspector Delara. He is expecting you today. Ito po ang address." Inspector Delara? Was it a murder? Balik na tanong ko dito, completely disregarding the fact that she won't leave me in peace. Payapang humigop ako ng kapeng tinimpla ni Jack. Kailangan kong sulitin ang libreng serbisyo ng taong ito bago ko siya tuluyang iban sa agency. Kung maaari ay hahanap ako ng bagong opisina, makalayo lang sa kanya. "No, a family gathering, detective." Literal na naibog ako ang laman ng bunganga ko. Mainit-init pa ang kape kaya nang tumalsik ito sa damit ko, umabot din sa bumbunan ang inis ko. "Get out!" Sigaw ko sa kanya, subalit tila muli akong binuhusan ng mainit na kape matapos siyang yumuko sa harapan ko at punasan ang leeg kong natilamsikan ng kape. Gumapang ang kamay niyang may hawak na tissue pataas sa bibig ko at nang saglit siyang mag-angat ng tingin sa akin ay ngumisi siya. "Detective, mukhang masama sa iyo ang kape. Ang bilis ng tibok ng puso mo." Usal niya at tumawa. Tumawa rin ako. "Well, aren't you happy? I reacted that way in fear that you might kiss me. Glad you did not." Matapos kong sabihin yun ay matagal niya akong tinitigan. Bumaba ang tingin niya sa labi ko kaya wala sa sariling nakagat ko iyon at dagli siyang tinulak palayo. "Seriously, Jack? Weren't you bragging about having a set of twins? An egg cell wouldn't be fertilized without a sperm, you know." "Sandali, kailan ka sinabi yun?" Takang tanong niya habang naglalakad patungo sa may likod ng pintuan kung nasaan ang basurahan. "What? Hindi ba't sinabi mong kambal ang anak ni Megan kaya sabi mo gusto mo din ng kambal?" I recalled. Parang tinakasan siya ng biit. Humalakhak, hinampas-hampas ang balikat ko, nariyang tinulak-tulak pa ako at mabuti na lamang mahaba ang pasensya ko. "Detective, aso po si Megan. Aso po. Dog po." Sambit niya't muling tumawa na makita ang aking muka. Hindi ko malaman kung anong mukha ang malapat ko ipakita kaya sa huli, galit ang pinairal ko at hinila siya palabas ng opisina. "Huwag ka muna magpapakita sa akin, Jack, ha? Baka maging kriminal ako nang wala sa oras." "Hindi ka pa kriminal, detective? Lalo't ninakaw mo ang "Detective, huwag kang bastos. Kinakausap pa kita. Buksan mo ang pinto." Iiling-iling na napasandal ako sa pinto hanggang sa tuluyang sumadsad sa sahig at isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan. "I won't swing that way. I am straight, right? I like men. Wait, did I really like a guy before?" End chapter.